Ito lang ang masasabi ko sa'yo, hindi lahat Bacolod Marcos. hindi naman namin sinabi na lahat ng lahat sa Bacolod Marcos. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng nasa Bacolod is Duterte. Kaya nga 'di ba, hindi man lang pinaakyat si Sara sa stage ng Bacolod City. Nakakahiya. Nasa likod na daw si Sara ng stage. ready na sana siya magmuray. Ready na sana yung script niya na paninira, kaya lang hindi siya pinaakyat. Nako, nakakahiya po yun mga pre. Narinig niyo po yun? Yung sinabi ng ating OFW mga pre, no, na talagang di umano si Sara Duterte po ay hindi po pinaakyat sa stage diyan po sa Bacolod. Oo. Syempre, yung mga taga Bacolod, no, ayaw sigurong madamay, 'di ba? Ayaw madamay sa mga paninira ni Sara Duterte, mga mura-mura na 'yan. 'Di ba? Mga banta-banta na 'yan. Diba mga pre? Ayaw nilang madamay sa mga paninira nitong Sara Duterte, nitong lustay na to. Nasa likuran na daw po ng stage at ready na pong magmura. Kahit ako yung mayor dyan, ako hindi ko po papayagan yan na itong si Sara Duterte magmura-mura. Diba? At manira. Yun naman kasi yung gawain nila sa kanilang pangangampanya. Diba? Yun yung kanilang style. Yung chismis, magchismis-chismis, manira, 'di ba? Pakain-pakain ng apple kuno, manlait. Gawain po nila 'yan mga pre. So 'yun po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon. So syempre bigyan din po natin ng reaksyon itong si Abalos na talaga namang malapit po, talagang pinakilala po ni Leni Robredo, no? At 'yun. Siyempre, bigyan din po natin mamaya. Marami po tayong topic ngayon mga pre. Pero siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre. Ayan, meron din po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang mag-follow. O, diba? So, ngayon mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, panoorin po muna natin ang video ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga mapanirang kalaban na nang hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang maka-China. Kaya nandito na si Ballpoint Man, lalabanan ang pamilyang maka-China na sumisira sa bansa. PBBM
ayun na nga mga pre, eto na at ituloy-tuloy na po natin yung ating reaksyon. Pero syempre, inuulit ko po sa hindi pa nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. And so, eto na mga pre at pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Okay? Ang video ito. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, hindi lahat Bacolod Marcos. Ayan, may nag-comment po. Na-reactionan niya. hindi naman namin sinabi na lahat lahat sa Bacolod Marcos. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng nasa Bacolod is Duterte. Tama! Hindi lahat ng nasa Bacolod, Marcos, normal yon. Meron namang, pwede namang halo-halo di ba? Pero hindi naman po lahat ng taga Bacolod ay mga Duterte. Tama? Tama ba? Ganun po yun. Pero tingnan mo, si Sara Duterte nasa likod na pala ng nasa backstage na. Pero hindi natuloy. Diba? Hindi nakaakyat, di umano sa stage. Oh, anong tawag dyan? Napahiya ang inyong lustay. Hindi naman po kasi aangat yung ating bansa sa pamamagitan ng panghihila ng kapwa pababa. Yung kanilang diskarte para manalo, ang gagawin po nila, maninira ng kapwa. Diskarte po yan ng mga inutil. Ha? Tuloy. Kaya nga 'di ba, hindi man lang pinaakyat si Sara sa stage ng Bacolod City. Nakakahiya. Agoy, nakakahiya. Yung kanilang bida-bida na lustay, hindi pinaakyat sa stage. Oh, anyari. Pinigilan, ay, Vice President na pahiya. Oh, bida-bida kasi. Oh, kala mo kasi siya yung may-ari ng yung mga Pilipinas. Kung ako niyan, iiyak ako. Yung mapahiya ka. Diba? Kung totoo man po yan, pero totoo naman yung balita. Nagpunta di umano ito si Sara sa Bacolod. Kaya nga lang! Anong nangyari? Ay, napahiya. So, ayan mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, gusto ko lang, may bago pong YouTube channel si Nino Barsaga, mga pre. Suportahan po natin, ha? Kasi medyo nagka-letse-letse yung kanyang, yung isa niyang account, main account niya. So, hindi siya makapag-live doon. So, eto po. Ayan, yan po yung kanyang bagong YouTube channel. Suportahan po natin yan. Nino Barsaga Official. Ayan, ha? Huwag niyong kalimutang i-subscribe si Nino Barsaga kasi yan po yung kanyang bagong YouTube channel. Okay? So, ayan mga pre. Ayan at tuloy na po tayo sa ating reaction. Ayan panoorin po natin yung videong ito. Ayan. Nasa likod na daw si Sara ng stage. Ready na sana siya magmuray. Ready na sanang magbida-bida ganon. Ready na sanang manlait. Ready na sanang mamahiya. Pero siya yung napahiya. Ready na sanang script niya na paninira. Kaya lang hindi siya pinaakyat. First time First time sa history ng Bacolod na hindi pinaakyat yung BP sa stage. Oo nga Vice President pa naman. Diba? Kala niya siguro gusto siya ng mga taga-Bacolod. Pero bakit hindi nakaakyat sa stage? Kung talagang ang mayor dyan sa Bacolod ay mga Duterte at ang mga Pilipino, ang mga taga-Bacolod ay mga Duterte, bakit hindi pinaakyat sa stage? Ibig sabihin po, ikinakahiya po ang inyong Vice President. Diba? Kasi ang style ng kanyang pag-i-endorso or pagpo-promote sa kanyang mga aso-aso ay may halong paninira at panlalait at pagmumura. Diskarte po yan ng mga tinatawag na weak leader. Okay? So, eto na. Tuloy po natin. So, ayan mga pre, ayan, nawala yung natin. O, saan na ba tayo? Di bale, simulan natin dito sa 42 seconds. Hindi pinaakyat yung BP sa stage.
Si Sara pa. Nakakahiya. Nakakahiya. Kahuluya si Sara Duterte. Wala ginpasaka sa stage sang Bacolod City. Ang kahuluya, ano yun nakakahiya. Di ba? Alam na kasi nang sa Bacolod, alam na ng Bacolod nun, na once pinahawak ng mikropono si Sara, hindi naman yan maglatag ng kanyang ng mga kanyang tawag dito, agenda niya o Plataforma ng kanyang mga kasama. hindi yan lalatag. Hindi yan ng plataforma. Hindi yan lalatag. Ang gagawin lang ni Sara sa stage, maninira ng politiko na kalaban nila. Yan naman. Diyan po expert si Sara Duterte. Bakit? Yun lang po yung alam niya Yun lang po yung abot ng utak niya, yung paninira. Kaya idol na idol siya ng mga mahilig ding manira. Idol na idol siya ng mga tanga din. Mga bobo din. Ako, hindi ko sinasabing matalino ako Pero nakikita ko po yung kabobohan ni Sara. Kasi ako si Ballpoint Man, hindi naman po ako naninira. Pero si Sara Duterte, nanlalait, naninira. Okay lang naman. Kung uunahan ka, banatan mo rin. Hindi ka naman inunahan Kung binanatan ka ng naaayon sa issue, sagutin mo rin, labanan mo rin, gamit yung issue. Kasi kung binanatan ka nila dahil sa issue mo at babanat ka ng panlalait, ibig sabihin, weak leader ka. Bobo ka. Hindi mo kayang sagutin yung issue sa'yo. Tama? Baka magdala din ng apple kasi si Sara. Ay, hindi pala apple. Baka magdala ng tubo si Sara. Ay, bakit tubo? Anong gagawin sa tubo? Sige nga. Kung sasabihin niya doon sa congressman, isaksak mo doon sa lingag-ngag sa kandidato kontra mo para madido. Ang ginagawa lang ni Sara Duterte, yung mga ganyan, entertainment lang yan Sigaw-sigaw yung mga tanga, yes, galing talaga ni BP. Anong magaling doon? Nalalait ka, magaling ka na? Entertainment po yun, pero walang sustansya. Anong mapapala ng mga Pilipino dyan sa mga pinagsasabi ni Sara? Mabubusog ba sila dyan? Magbi-benefits ba sila dyan? Ano bang mapapala nila? Wala po. Ang sustansya lang na makukuha nila, yung pagmumura, panlalait, tama ba yun? Kaya ako po, hindi po ako magiging proud na yung anak ko, ipapakilala ko itong vice president na to. Leni Robredo pa rin po ang vice president. Sa tingin ko. Leni Robredo. Hindi po si Sara Duterte. Imagine sa utak ni Ballpoint Man, 12 years, 9 years ng vice president si Leni Robredo. Sa aking isipan lang Kasi hindi ko tinitingnan na vice itong si Sara. Hindi talaga. Never! Baka kasi ulitin niya yung ginawa niya doon kay Isko Moreno ba? Kundi kawawa kayon si Isko. Si Isko, tuloy, ayan, sinuka ng mga Manilenyo. Imbis merong bubuto sa kanya doon na makahula, diba? Dilaw. Pero nung pagpasok ni Sara doon, nang baboy si Sara doon, nang walang hiya, anong nangyari? Nasuka po yung mga Manilenyo. Nahati tuloy sa 3 grupo. Imbis ibubuto pa si Isko, wala na. Wala. Deserve din naman ni Isko yan yung napala mo. Mali yung desisyon mo. Tuwan-tuwa pa siya nung nandun si Sara. Yun naman pala. Ikakatalo niya yun. Diba? Kasi marami pong galit kay Sara Duterte. Marami po talaga dyan. Imbis may mga makamarkos, nabubuto kay Isko, may dilawan, pero dahil nagpunta si Sara doon, wala na. Nga. Huwag mong sabihin na Isko na
lahat ng mga Manileño, maka Duterte yan. Ay, naku po. Hindi ganon. Nabunga si Sara dun eh. Marcos! Di ba may sumigaw ng Marcos dun? Tapos nabu pa siya. Oh. Tuloy natin. Binanatan si Isko. Baka kasi yun din gawin niya sa Bacolod. Sorry ka na lang, Sara. Sorry na lang sa VP mo. Kasi sa Bacolod, bawal ang mga bastos. Tama. Bawal talaga. Maganda yung lugar ng Bacolod. Marespeto yung mga tao dyan. Tapos papasok yung bastos. Nako, hindi pwede yun. Wala ko gani kabalo nga, taga Bacolod, kakabastos mo si mo, klase ka nga tao. Basi ano ka lang ya, pangayaw ka lang naguro sa ligro. Akala siguro ni Sara Duterte, pag nagmura-mura sila doon, nanlait sila doon, magiging proud yung mga tao sa kanya. Tapos na ang panahon ng tatay mo, laos na yung ganyang diskarte, Sara. Laos na kayo! Diba? Mahiya naman kayo. Ako, inuulit-ulit ko naman, nagmumura po ako, pero yung minumura ko, yung kamura-mura talaga, yung karapat dapat murahin. Diba? Gaya-gaya ka sa tatay mo. Gayahin mo yung tatay mo, susunod ka sa dahig. Oh, nakalista pa naman yung pangalan mo sa ICC. Gaya-gaya. Pweh! Kapal na muka. Sus Mariusep. Or sa Bacolod. Basi ka claim na lang na taga Bacolod ka. Hindi amo ni taga Bacolod batasan. Basi yan nagtalang ka lang na sa Bacolod tas ka claim ka lang na taga Bacolod ka. For your information, ng mga Bacolod noon marespeto. Kaya si Sara Lustay hindi mo dapat pagdalon sa Bacolod ya. Kay pang Davao la na bang iya nga batasan. Lang. Pang Davao lang. So, ibig sabihin po talaga, ang tingin ng karamihan sa mga Pilipino sa Davao ay maliit na po. Kasi lang, kung noon, mataas ang tingin ng mga Pilipino sa taga Davao, ngayon, wala na. Booking na eh. Akalain mo, pinaka-safe daw na lugar, Davao. Tapos yung mananaksak doon si Pulong. Yan ba yung safe? Ay, nako. Tuloy. Sorry, Sara. Hindi. Ikis ka na sa Bacolod, ay. Ikis si Sara sa Bacolod. Gaba. Kita mo. Kung tuod ang ambal mo, beng pasaka sa stage sa Bacolod, sa rally, tagai ko di picture, beng ato, sa beng pasaka sa stage sa rally sa Bacolod, be. Gin-report na gani nga si Sara wala gipasaka sa stage. Kahuluya gidiyos in Vice President wala gipasaka sa stage. Mayo pa mga barangay captain gipasaka. Grabe makapangasar tong babaeng to. Buti pa daw yung mga barangay captain pinaakyat sa stage, pero si Sara Duterte wala daw talaga. Ay, nako. Tuloy. Pero si Sara na busy, wala. Kahuluya. Ito lang. So, yun yung video niya, mga pre, talagang napahiya po si Sara Duterte. Ayan na, Sara, next time kasi magbago ka, maging respeto ka para naman kahit saan ka magpunta, tanggapin ka ng mga tao. Hindi kakabuti ng bansa kung magiging bastos ka palagi. Huwag ganun. Kung may kalaban ka sa politika, huwag ka naman magmura-mura, huwag ka magbanta-banta, huwag ka manlalait. Hindi ganun ang klase ng pakikipaglaban. Issue to issue, magbanatan, pwede pa yan. Pero yung mura-mura na, halatang pikon ka. Halatang weak ka. Diba? Mahinang nilalang ka. Yun yung totoo dyan, Sara. Diba? So, anyway, mga pre, ito na. At bigyan po natin ng reaksyon itong video po, patungkol naman kay Abalos. Eto iboto po natin ito, mga pre. Nako, ito yung isa sa talagang tutulong sa ating mahal na Pangulo.
Benhur Abalos po. Pero panoorin po muna natin yung video. Ayan. Kanya-kanyang endorso ang mga lokal na kandidato at opisyal na mga pambato sa pagkasenador. Si dating Vice President Leni Robredo, inendorso ang dalawang pambato ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Marami ang nagulat ng Ayan na! Benhur Abalos po. Inendorso ni Leni Robredo. Alam nyo naman, noon, ang dilawan at pula, magkaaway. Pero ngayon, si Benhur Abalos nasa administrasyon. Pero inendorso ng Pinklawan. Kaya, nako, kabahan na itong mga PDP. Walang laban. Or padapa, walang laban. Lalo na yan si Marcoleta, nako. Di makakapasok yan. O, tuloy natin. kampanya ni dating Vice President Leni Robredo, si senatorial candidate Benhur Abalos na pambato ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Itinuturing daw ni Robredo na kaibigan si Abalos na tumulong sa mga taga Naga City nang manalasa ang severe tropical storm Christine noong nakaraang taon. Inendorso na rin ng dating bise ang isa pang pambato sa pagkasenador ng Alyansa na si Manny Pacquiao. Mga DDS, wag yung gagalitin si Pacquiao, baka tamaan kayo ng mga suntok niyan. Yeah. Ito yung hamunin mo ng sapakan, baste. Ito yung hamunin mo. Pag nusuntukan kayo sa ring, tulog ka agad. Isang round pa lang. Quick-quick na. Ayan na, Manny Pacquiao, iboto din po natin yan. Tuloy. Pacquiao. Sinamahan pa ni Robredo si Pacquiao na maglibot sa Naga City. Sa Maynila, hindi katulad si Pacquiao galing sa mahirap yan, pero hindi niya ginagaya yung mga diskarte ng mga bobo na kakain ng quick-quick sa tabi-tabi. Basta nag-iikot lang po yan. Diba? Basta, si Pacquiao is Pacquiao po yan, galing sa mahirap. Pero yung iba dyan, nangungurakot. At kiniklaim pa rin nila na mahirap daw sila, pero puno naman yung bulsa. Diba? naman, opisyal na ring inendorso ni mayoral candidate Isko Moreno si senatorial candidate Jimmy Bondo. Yan. Kala piling nila mananalo no? Pilingero. Tuloy. Sumama si Bondok sa pangangampanya ni Moreno sa San Andres, Bukid. Nakuha naman ni Bam Aquino na tumatakbo rin bilang senador ang endorsement ni Rizal Governor Nina Inares at iba pang lokal na opisyal. Yan Bam Aquino po, ibotonin po natin yan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Abalos, Pacquiao, basta wag lang po si Camille Villar. Okay? Wag lang po si Camille Villar. Wag lang po si Amy Marcos. So ayan mga pre wag lang po nating iboto itong si Villar, Camille Villar. Sino pa? Etong anak ng dilim. Sino? Yung nabugahan ng tinta. Diba pusit? Di nangitim si Amy. Wag nating iboto yan. Hindi makakatulong yan sa ating bansa pag yan nanalo. Hindi po yan tutulong sa administrasyon. Si Digong po ang tutulungan yan. Diba? Tuloy. Nangako din si Aquino na itataas ang pondo ng libreng kolehiyo. Ayun. Bago maglibot sa Balangas City, Bataan ngayong araw, nakipagpulong si Senator... Si Willie Rebillame naman, wala mang alam yan. Anong gagawin mo dun sa na sa Senado, mamimigay ka ng jacket? Yung binigyan ko, may nireactionan nga ako patungkol sa video ni Willie Rebillame. May isang pilay po, may dalang sampagita yata yun, lumapit kay Willie, pinandirian po ni Willie Rebillame. Hindi niya nilapitan. Anong sabi niya sa staff niya? Bigyan niyo ng damit yan. Anong katarantaduhan yun? Damit? Inatras ni Willie. Pero may nagpa-picture po kay Willie na medyo maganda-ganda yung kasuotan, siya pa yung umakbay. Tapos pag pangit yung kasuotan mo, medyo pawisin ka, Willie Rebillame
Willie Revillame po, mandidiri yan sa'yo. Diba? Senatorial candidate Willie Revillame sa Schools Division Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Puro pangako. Mapapako din yan, parang si Digong lang. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nangarap lang pero ginawa niyong pangako. O sige, pagbigyan na natin. Nangako si PBBM pero tingnan nyo, natupad yung kanyang pangako. Pinipilit yung pangako eh. Oh, natupad naman. Kayo, kumusta? Yung pangako ng mga amo nyo, natupad ba? Nanligaw na mga botante ang mga manok ng PDP laban sa Sogod, Southern Leyte kahapon. Kabilang sa mga dumalo sa campaign rally sina re-electionist Senators Bato de la Rosa at Robin Padilla. Habang nag-motorcade sa Pasig City kanina at kumain pa ng halo-halo, yan yung katarantaduhan mga pakulo na ganyan eh, kakain ng halo-halo. Para magmukhang makatao sila, magmukha silang mapagmahal kuno sa mga mahihirap. Yung ganyang pakulo, tigilan nyo na yan, hindi kayo nahiya. Para sabihin hindi talaga maarte itong kaaming susuportahan. Pweh! Mapapakain yun lang yan ng halo-halo pag eleksyon. re-electionist Senator Bongo. Nakipag-picture din siya sa mga taga-suporta. Nakipagsayawan naman si senatorial candidate Heidi Mendoza sa courtesy call kay Marinduque Governor Presby Velasco. Nangampanya rin siya sa palengke sa Bayan ng Gasan kaninang umaga. Sa Tanza, Cavite, nagtungo si Attorney Ernesto Arellano na tumatakbo rin bilang senador. Sinabi niya na dapat magkaroon ng living wage sa buong bansa. Nagbabalita mula Kaya na, huwag po natin kalimutan mga pre. Manny Pacquiao, Benhur Abalos, ibuto po natin yan. Huwag nating hahaluan ng mga PDP, padapa, walang laban. Huwag po nating haluan. At hindi po yan makakatulong sa ating bansa. Lalo po tayong lulubog kung ibubuto nyo yung mga taong maka-China na yan. Diba? So ngayon mga pre, at bigyan na po natin ito ng reaksyon. Itong patungkol naman po. Ayan Ayan, basahin po natin ito mga pre. Asa na ba yun? Yan. Pambansang rice subsidy program, target itulak ng Kamara. Ayan. Ito, basahin po natin. Kasabay ng pagsuporta sa inilunsad na 20 pesos kada kilong bigas na programa ng pamahalaan, planong isulong ng Kamara ang pagkakaroon ng isang pambansang rice subsidy program kapalit ng direktang cash assistance. Ayan ayon kay Speaker Martin Romualdez, mas epektibong paraan ito upang matiyak na ang tulong ng gobyerno ay direktang napupunta sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Ayun providing affordable rice directly addresses hunger and ensures that assistance reaches the dining tables of the Filipino families. This approach guarantees that government support translates into actual food security for our citizens, saad ni Speaker Romualdez. Nakatakdang umarangkada ang pilot implementation ng programa sa rehiyon ng Visayas, kung saan makakabili ang mga kwalipikadong pamilya ng hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ng presyo na 20 pesos bawat kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., katuwang sa programa ang Food Terminal, FTI at mga Local Government Unit o LGU. Tinutukoy ni Romualdez ang matagumpay na pagpapatupad ng kahalintulad ng programa sa Camiguin sa pangunguna ni Governor Javier Jesus Romualdo at Congressman Jordan Jesus Romualdo. Mayroong ibibigay ID card sa mga low-income households na magagamit sa pagbili ng
murang bigas mula sa accredited retailers na hanggang 50% mas mababa ang presyo. So yun kung titingnan po natin dito mga pre, ayun may plano po. Si Speaker Martin Romualdez ay nagtatrabaho po talaga. Sagad po kung magtrabaho si Speaker Martin Romualdez. Pero, tingnan nyo dapat nga ang Vice President na lang sana, si Speaker Pero bakit naging Sara pa? Si Sara palustay-lustay lang. Wala naman pong programa si Sara Duterte na matino. Ang ginagawa, puro paninira. Dapat kasi nasa gobyerno kayo, nakaupo kayo, dapat professional kayo kung magtrabaho. Hindi yung palustay-lustay lang, pamura-mura pa. Pero itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, para po ito sa mga Pilipino. Diba? Kaya pala po, itong si Sara Duterte, bakit naiinggit dito kay Speaker, kay PBBM, kay First Lady? Kasi po, magagaling po sila pag nagtrabaho. Yung ginawa ni Digong noon, nahigitan na po ng mga Marcos. Kakaupo pa lang ni PBBM, nahigitan na. Diba? Magdadalawang taon pa lang, nahigitan na. Kaya nanggigil po itong kampo ng mga demonyo dito sa PBBM admin. Yan po ang katotohanan dyan. Diba? So nakakahiya itong mga kutong lupang kulangot na to. Diba? So anyway, eto na, no? Bago po tayo magtapos sa ating video, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan. Sa mga bago po nating subscriber, ayan maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan at meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, huwag kalimutang i-follow. Ayan pero bago po tayo magtapos, panoorin po natin ang video ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga panirang kalaban na nang hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino.